Hindi pa man nakabababa sa eroplanong sinakyan mula Hong Kong, may kausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa isang arrest warrant. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Bago lumapag ang eroplano, nagkalat na ang mga pulis at hinigpitan ang seguridad sa NAIA Terminal 3. Naroon sina PNP Chief Romel Marbil at CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, kasama ang kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization. Sa Facebook Live ni dating National Intelligence Coordinating Agency Chief Alex Paul Monteagudo, nakitang nag-usap sina Torre at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Lumabas ng eroplano ang dating Pangulo kasama ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at anak na si Veronica. Gayun din ang kanilang mga security personnel at dating gabinete. Nakunan sa Instagram Live ni Kitty ang diskusyon sa pagitan ni Duterte at Hanilet. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato lagi. agianan. Wala yung mga Na ay warrant. Wala lagi wala. Isinakay ang dating Pangulo sa coaster ng PNP sa labas ng NAIA Terminal 3 kasama ang kanyang pamilya, mga abogado at dating gabinete, papunta sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan hinigpitan din ang seguridad. Doon din minasahan ng Miranda rights ang dating Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Sa Instagram story ni Veronica Duterte, pasado alas 12 ng tanghali, kwestiyon ng dating Pangulo ang pag-aresto sa kanya. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Sa labas ng Villamor Air Base, maghapong nakabantay sarado ang mga pulis. Nagsidatingan din noon ang mga abogado at taga-suporta ng dating Pangulo. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant, wala naman. Bandang hapon, ipinadala kay Duterte ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kay CIDG Chief Torre humirit ang pamilya ni Duterte na dalhin siya sa ospital. Ang gusto ni Torre, sa Villamor Air Base na isagawa ang booking procedure. Pero gusto ng pamilya ni Duterte gawin ito sa ospital. Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Sa isang punto, hinila pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet. Ilan sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilan ang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Kung kayo lang sir, ilang Pilipino ang ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the standard. Kinagabihan, bago mag-alas 9, sumakay ang dating Pangulo sa eroplano. Kasama niya sa eroplano si Medialdea. Pumunta rin ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte, pero hindi rin daw siya pinapasok. 3 minuto pasado alas 11 ng gabi, umalis ang eroplanong sinakyan ng dating Pangulo papuntang The Hague sa the Netherlands. Makalipas lang ang ilang minuto, nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nilinaw niya na ang pagsilbi ng PNP ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte ay bunsod ng hiling ng International Criminal Police Organization o Interpol. Hindi raw nakipagtulungan ng gobyerno sa ICC mula nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. The arrest, what we did was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol.
Kung hindi natin kinakausap yung ICC, marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Connie Sison, nagbabalita para sa GMA Integrated News.